Hey guys! Magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU channel. Andito na naman nga po ako, nagbabalik. Nag-iisa ninyo nagmamagandang collegiate regards upang magatid ang latest update and the fresh happenings patungkol po sa loob at labas ng showbiz at mga ganap sa Itbulaga. Basta may kinalaman po sa TVJ, Legit Regards. Of course, sa TV5, di po natin palalagpasin yan. Kaya naman, sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito sa aking channel, don't forget to click the subscribe button at the notification bell para maging updated ka at una sa mga nilalabas nating balita. Anyway, para po sa gabing ito, ang atin pong pag-uusapan ay pumapatungkol nga po dito sa nalalapit na pong pagbabalik ng programa ni Kuya Will dito sa TV5. So, hindi man wawawin Kadarikads ang kanilang gagamiting title na nanatili sa ngayon ay active pa rin po ang Wawawin account and dito pa rin po nag-update si Kuya Will. So, hindi ko alam kung gagawa po sila ng panibagong Facebook account, social media accounts, once na ma-launch na po nila ang kanilang bagong programa or papalitan na lang po nila ng pangalan ito. Sayang din po kasi verified account na po ang Wawawin page. And ang dami na rin po nitong followers. Anyway, wala namang masama no, Kadarikads, kung gumawa po ulit sila ng panibagong account. Ang importante, babalik na po ang programa ni Kuya Will na alam po natin na isa po sa mga nakakatulong. Isa po sa nakakatulong sa ating mga kababayan. Anyway, ngayon nga pong araw, so nagbigay po ng update ang Kapatid Insider hinggil po sa happenings and update po sa programa ni Kuya Will. So, ipinakilala na nga po nila ang magiging kasama ni Kuya Will bilang host sa kanyang bagong programa. And Win Girls nga po ang tawag sa kanila. So, bali, 3 po ito, mga Kadarikads, sa mga kasama ni Kuya Will. And narito pa ang ilan sa mga kuha mismo po sa pagpapakilala sa kanila. So, nakakatuwa lang po at nakakataba ng puso dahil talagang ramdam mo na malapit na ang pagbabalik ng programa ni Kuya Will. Nako, mukhang hindi lang po TVJ update ang magiging laman ng atin pong channel, no? Mukhang magiging Wawawin Defender din po tayo pa nagkataon. Basta wag lang pong babanggain talaga ang oras ng Itbulaga. But I don't think na gagawin yun ni Kuya Will and ni MVP. Sa mga nagpapakalat ng fake news, nako sana tigilan na po nila yan. Ano? Kasi napanood ko naman po yung interview ni Kuya Will. Sabi niya, meron na tayong Itbulaga sa tanghalian. So tayo, meron daw tayong Itbulaga sa tanghalian. So hindi niya gagalawin yung oras. Meaning, hindi niya gagalawin yung oras ng Itbulaga. Medyo may kalabuan lang talaga yung gamit ng camera ng Kapatid Insider. Pero ganin pa man, I'm thankful sa pagbabahagi po ng update para po sa ating lahat. So sabi nga niya dito, now happening. Makikilala na natin ang mga bagong co-host ni Kuya Will or ni Kuya Willie Revillame. Naimbitahan ang Kapatid Insider na masaksihan ang pagpapakilala ng bagong co-host na makakasama ng nag-iisang kuya ng bayan. Tutok lang sa mga social media platform ng Kapatid Insider para sa iba pang karagdagang mga updates. Hashtag MediaQuest, hashtag Willie Revillame, hashtag WinGirlsTV5, hashtag Media Exchange, hashtag MediaQuest Ventures. So ayan, since meron na po mga Kadarikads na co-host itong si Kuya Will, studio na lang po siguro ang kulang at mai-announce na po nila sa atin kung kailan po mapapanood ang Wawawin sa TV5 or ang bagong programa ni Kuya Will sa TV5. Anong oras ito? And of course, ang isa sa inaabangan, ang titulo ng bago po niyang programa. Ano ang kanyang gagamitin? Mukhang naalala po kasi nila yung post ni si Atty. Buko noong nakaraan na kung saan ay naisulat po nga niya ang Wawawin, then sa sunod po niyang post ay The Will to Win po ata.
Pero ako, ganin pa man, na naman po ang maging title ng programa ni Kuya Will. Ang importante, makakabalik na po siya. So, ang dami na pong public service na mga programa ngayon ni MVP sa kanya pong channel. I just hope talaga na magkaroon na rin po ng mga sariling artist ang TV5 para hindi na po kinakailangan na manghiram pa sa ABS-CBN ng mga artist at umasa po sa content ng ABS-CBN. So, kayang-kaya naman po yan ng TV5 na simulan na po nila noon. Meron pong mga artistang sikat ngayon na nagsimula po sa TV5 like ni Shera Diaz, Vince Abreneca at meron pang iba. I hope na makapaghubog po sila ng sarili po nilang talent para alam niyo yon, hindi po PBB yung napapanood natin dito sa TV5. Although malaking tulong po yan sa channel ni MVP sa ngayon na talaga namang unti-unti pa lamang pong lumalakas at umaangat. Pero looking forward po tayo na talagang malagpasan na rin po ng TV5 finally ang GMA Network. Samantala, dumako naman tayo sa pagbabasa ng komento mula sa ating digital records. Sabi dito ni Rene, magandang gabi sa iyo, shoutout. Talagang mababa or talaga baba ang ratings ng Itbulaga dahil sa iilang bahagi lang ng bansa ang nararating ng signal ng TV5. Hindi tulad ng sa GMA 7 at ABS-CBN, GMA 2 at ABS-CBN 7. Naku, nagkabaliktad na po ata. Halos ilang dekada na. Kaya ang kailangan, mapalakas ng TV5 ang kanilang signal sa mga probinsya. So may point naman po dito. Talagang kung rich po ang pag-uusapan ay luging-lugi po ang TV5. Kaya naman yung ratings, kung tutuusin, may lalakas pa. May ilalakas pa po at itataas pa ang ratings ng mga programa sa TV5. Yun nga lang, talagang wala eh. Liit lang din talaga ng naaabot ng signal nila. So, hoping po tayo, looking forward po tayo dyan. Ang importante na simula naman na po, no, meron na pong hakbang ang TV5. Alam niyo yon, napakalaki pong bagay. Yan na nasa kanilang Itbulaga, na malaki ang kanilang kinikita dito. Sabi nga, 'di ba, most profitable show nila ang EBS. So, doon pa lang malaking bagay at tulong na yon para masolusyonan po ang problema sa TV5, like yung signal. Kaso kasi guys, kung tatanungin, napakahirap din po niyan. Siyempre, kinakailangan lote rin, paghahanap ng lupa. Nako, isang malaking sakit pa sa ulo po yan para makapaglagay po ng mga transmitters, di ba? Parang andali lang din kasing sabihin, MVP ano ba, kilos-kilos. Pero hindi rin natin alam kung gaano po kahirap ang pagdadaanan para po makuha yung gusto natin. Samantala, sabi naman dito ni San Renz Recto, hello po Ma'am Gandara, ano po bang problema ng mga bashers sa Itbulaga? Sa TVJ, di naman sila inaano. Bakit di na lang nila hayaan ng TVJ na makatulong sa kapwa? Sila nga, hindi naman sila nakakatulong. Masyado silang problemado sa Itbulaga. Kapag di na kaya ng TVJ, kusa silang magre-retiro. Huwag nyo na sila pakialaman. God bless po. Nako, napakasimpleng katanungan pero hindi ko po kayang sagutin. Bakit ganyan ang mga bashers na yan? Ayaw tigilan ang TVJ. Kasi kung tutuusin mo, kung titingnan mo naman, ang daming natutulungan ng TVJ. Ang dami po nilang napapasaya. Malakas pa rin at hinahanap po ng mga tao. So, ano yung reason? Bakit gusto nilang bakit nakakatanggap pa rin ng hatred talaga ang TVJ ko sa bagay, di ba? Sabi nga po ay si Jesus nung nandito po sa lupa, meron na pong haters, meron na pong bashers. So, tayo pa kaya na ordinaryong tao lang. Samantala, request naman ni Cathy Hill, magandang gabi. Bawal judgmental please.
Back to EB segment. Nako, ako rin eh. Yan din yung request ko eh. Yung bawal judgmental, maibalik. Or yung babalawag kayong ganon. Pero, kailan kaya ito ibabalik ng TVJ? Hintayin pa kaya nila na makalipat po sila sa mas malaking studio? Hintayin kaya nila na makapag-provide ng mga materyales para po mas mapaganda yung segment bago po nila ito ibalik? So, hindi ko alam eh, kasi they know rin naman siguro na napakaganda ng segment na to and hinahanap ng mga tao. So, maybe may plano po ang TVJ para po dito. So, hintayin na lang po siguro natin, mga ka-Davay Cats. Yun nga lang, mapapaisip ka rin eh. Kailan kaya makakalipat ng studio ang TVJ at kailan po mapagbibigyan yung mga segment request ng mga tao. So, yun lang guys muna ang ating update. Sa gabing ito, ano pong inyong masisay patungkol dito? Just comment down below and don't forget to click the subscribe button and the notification bell for more updates.